Nakalimutan? Ibig ba sabihin, si Jiang Yue sa loob ng mga taon na ito ay hindi siya binibigyan ng pera? Anong ibig mong sabihin? Ako ang sinisisi mo? 5 taon na siyang bumalik. Pinansin mo ba siya? May mukha ka pang sisihin ako? Pero mali rin yun. Kung sa loob ng 5 taon, wala siyang pera. Paano niya nabayaran ng tuition at allowance? Saan niya nakuha yun? Ninakaw siguro. Ang Jiang family naman, napakalaki. Kahit anong konting nakawin, sapat na para masihan siya. Kung kulang siya sa tuition, bakit hindi siya humingi sa akin? Ma, si Jiang Yue, hindi kailanman nagnakaw ng pera sa bahay. Lahat ng tuition at allowance niya, mula ito sa kanyang mga panalo sa kompetisyon. Panalo sa kompetisyon? Puno ang kanyang kwarto ng mga certificate. Kayo ba, ni minsan, pumasok pa kayo sa kwarto niya? Anong makikita ko sa kwarto niya? Isa lang siyang tanga na nag-aaral na mabuti. Kaya kahit kumita siya ng kaunti sa kompetisyon, naiisip niyang mahusay na siya? Sisiwan, kung siya'y nagalit dahil hindi lang binigyan ng allowance, bakit hindi ka kumuha ng kaunting pera para siya'y mapaligaya ulit? Hindi naman kulang ang Jiang family sa pera. Binigyan pa niya ng 10,000 ang pamilya. Siguro, hindi na masyado ang natitira sa scholarship niya. Ang perang ito, hindi mula sa scholarship niya, kundi mula sa patent na nakuha niya sa project application. Nakapag-apply pala siya ng patent? Tininan ko si Jiang Yue sa mga kompetisyon na itong mga nakaraang taon. Napakaganda talaga ng kanyang resulta. Ngunit sa buong pamilya natin, wala na isang nakakaalam. Lumipas na ang maraming taon. Talaga bang inalagaan natin siya ng mabuti? Hindi ko ba siya inalagaan? Nung bagong balik siya, hindi ba yung pag-aalaga? Siya mismo nga yung sumunod sa atin. Ma, iyon ba yung pag-aalaga? Palagi mo siyang ikinukulong. Hindi pinapakain. Hindi binigyan ng inumin. Talaga bang ganito ang pag-aalaga? Ano? Ikinulong mo siya at hindi pa binibigyan ng pagkain. Shensing Yuan, medyo sumusobra na yata ito. Mula siya sa bahay ang punan. Puro ng masasamang gawi. Kung hindi ako gagamit ng espesyal na paraan, paano ko siya may tatama? Bukod dito, ang batang yun, 1 o 2 araw na gutom lang, hindi naman siya mamamatay. Kung iniisip niyo lahat na kayo ang tama, pagbalik niya, kayo nang bahala. Ma. Ay. Jiang Yue, baka tama ka. Dito para sa'yo, hindi ito parang tahanan. Maligayang pagdating sa bagong bahay ko. Ang laki naman ng TV mo. Ang liwanag ng tanawin. Napakaganda. Jiang Yue, anong susunod nating hakbang? May plano ka ba? Ang gobyerno ay nag-aanunsyo ng pagsisimula ng Innovation Medical Program at maaaring ito ng Focus Embryonic Stem Cell Technology. Makakatulong ito sa cell regeneration at pagpapabagal ng aging cells at sa paggamot ng mga malulubang sakit. Magkakaroon ito ng malaking epekto. Naalala ko noong nakaraang buhay, ang mga malalaking kumpanya sa industriya. Hindi pa binibigyan ng pansin ang research na ito. Ito ay talagang isang oportunidad. Tama. Shue, ang susunod nating hakbang ay nandito na. Sa pamamagitan ng particular na growth factors at sa pamamagitan ng genetic modification, ang mga activated cells at mag-multiply sa iba't ibang direksyon. Para sa malulubang sakit, malaki ang epekto nito. Unang tagumpay, kailangan nilang kumpirmahin si data. Sa malapit na hinaharap, ang mga bagay nito ay tiyak na susundan ng mga sikat na artista at influencers. Ipapahin ito sa mukha at katawan nila. Karaniwang itong tinatawag na elixir ng kabataan. Professor, ito ang experimental data kasama ang R&D records at patent proofs. Jiang Yue, dito ko talaga kayo napagkamalan. Sa ganitong maikling panahon, nagamit nyo na ang breakthrough. At tama rin ang timing ng gobyerno sa paglabas ng kanilang official document. Totoo ang sinabi ni Jiang Yue. Professor, ngayon, maaari na kayo makipag-usap kay Mr. Go ng maayos. Ano pang pag-uusapan? Hindi na kailangan. Paano kung hindi siya sang-ayon? Hindi ito gaya ng iniisip mo. Matapos marinig ni Xiaogo ang sinabi ko, hindi niya ito pagdududahan. At kasama ang Gu Group, magsisimula na silang magplano. Nung nagsisimula ka pa lang sa research mo, inihire niya na mga foreign experts at iniintay yung initial breakthrough para makuha ang suporta ng gobyerno. Talaga? Ayos naman yan. Hindi ko inakala ng ating senyor ay may ganitong kapangyarihan. Nakakatuwa rin pala. Si Xiaogo sa trabaho, hindi kailanman naging ganito ka-agresibo. Mr. Gu, ang research ng junior ninyo ay sobrang kahanga-hanga. Napaka-advance ang tulong nito. Ang Gu Group ay kaya makipagsabayan sa mga top international companies. Sobrang nakakagulat. Magaling talagang mata ng guro. Si Jiang Yue, palagi na siyang magaling. Dali! Ano nangyari sa'yo? Naglalaro sila ng bahay-bahayan. Lahat ng nakasali, kailangan ng kapareha. Pero wala na isa na gusto makipaglaro sa akin. Bakit ka iiyak? Pwede kitang samahan. Talaga ba?
Gusto mo bang maging bride ko? Gusto ko. Tara, kunin natin ang first place. Tara! Ipagbigay ang utos. I-hire si Jiang Yue sa pinakamataas na posisyon bilang top executive ng R&D ng Gu Group. Maglaan din ng real estate at milyong-milyong collaboration sa Jiang family. Personal ko silang bibisitahin. Prinsesang anak ng mami, ang husay mo. Hindi ka pa tapos mag-aral. Pinahire ka na ng Gu Group bago pa man mag-graduate at personal ka pang bibisitahin ni Mr. Gu. Pinagmamalaki ka talaga ni mami. Oo. Bibiling ka pa ni Papa ng bahay na malapit sa Gu Group bilang regalo. At kapag official ka nang na-hire sa Gu Group, magpaparegister tayo ng title of deed. Salamat pa. Salamat ma. Pero ate, bakit ka makailan? Palagi mukhang malungkot ka. Wala naman. Marigalo si ate para sa'yo. Ako ay medyo nabahala lang kay Jiang Yue. Hinanap ko siya na ilang beses. Pero ayaw niyang bumalik. Ginoo at ginang, bumalik na si Yue. Kita nyo? Sinabi ko na hindi siya magtatagal sa labas. Alam kong babalik din siya. Babayaan mo na siyang nakaluhod sa pintuan. Humingi mo na siya ng tawad sa anak ko. Pag-isipan niya mabuti ang mali niya bago magsalita. Hindi pwede yan, ma. Sige na. Araw-araw na lang nag-aaway. Dahil nakabalik na siya, papasukin na siya. Alam mo rin palang bumalik. Hindi mo na ba kayang mabuhay sa labas? Hindi mo kayang iwan ang maginhawang buhay sa Jiang family. Huwag kang mag-alala. Ang buhay niyo sa Jiang family, hindi ko kailanman makakalimutan. Nandito ako para kunin ang hiring letter mula sa Gu Group. Ipinadala nila dito. Kukunin mo ang hiring letter mula sa Gu Group? Jiang Yue, natutulog ka pa ba? Sa pamilya natin, meron ngang na-hire sa Gu Group pero hindi yun ikaw. Yun si Xinyan. Bakit kapag may konting magandang nangyari kay Xinyan, kukunin mo agad? Ang Gu Group ay top tier na kumpanya. Nag-hire sila ng mga mahuhusay na galing sa top universities. Si Xinyan lang ang may kwalifikasyon. Ano pang ginugulo mo? Ma, pa, sa totoo lang, magaling naman palagi ang girls ni Jiang Yue. Huwag niyo kalimutan, nung college entrance exam pa, mas mataas ang score niya kaysa kay Xinyan. Pero swerte lang yon sa isang pagkakataon. Si Xinyan ay palaging tinuruan ng elite education. Ano ba ang kwalifikasyon niya para pumasok sa Gu Group? Sigurado ka ba na employment letter ay para kay Xinyan? Kung hindi para sa kanya, iniisip mo na ba na para sa'yo? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Puno ng kalokohan, walang trabaho, inaapi ang kapatid na babae, pinubugbog ang kapatid na lalaki, walang disiplina. Bukod sa exam mo, ano pa bang ipanagmamalaki mo? Kahit sa isang daliri ni Xinyan, hindi mo siya matatalo. Oo, madisiplina si Xinyan. Ako naman, galing lang sa ampunan. Walang magulang na nagtuturo. Nawala ng disiplina ko. Jiang Yue, huwag mong sabihin na parang utang namin sa'yo. Maraming bata sa bahay. Bakit ikaw lang nagdadala? Hindi mo ba naisip ang sarili mo? Hindi ka lumaki sa Jiang family. Iyon ay malas mo. At yun, hindi yun makakapekto kay Xinyan. Si Yuan, tumahimik ka. Oo, dapat talaga akong mag-isip. Iniisip ko, ang dahilan ng malas ko ay dahil pinanganak ako sa Jiang family. Para bang malas ko sa 8 henerasyon, kaya ako lang napunta sa Jiang family. Tingnan mo, paglabas ko lang sa Jiang family, nagbago ang aking maagang kapalaran sa kamatayan. Ikaw! Ay nako, Jiang Yue, ano ba sinasabi mo dito? Nandito pa naman sina mama at papa. Ginoo at ginang, dumating mismo ang presidente ng Gu Group, si Gu Jinzhao. Papasukin mo siya para makita na matigas ang bibig na ito kung ano ang tinatawag na ganap na pagpapanggap. Ang presidente ng Gu Group, si Gu Jingzhao, isang taong graduate sa kolehiyo at nakapagtayo ng isang business legend, isang alamat, paano siya personal na dumating dito. Nandito na ang presidente ng Gu Group, si Gu Jingzhao. Siya yun. Siya pala yung presidente ng Gu Group. Eh, nako! Mr. Gu! Mr. Gu, kumusta po kayo? Ako po si Jiang Wei, mula sa Jiang Pharmaceuticals. Ang dahilan ng pagdating ko ngayon ay para sa inyong anak na babae. Napakahusay niyo, Mr. Jiang, na may panganak ang ganitong natatanging anak na babae. Jiang Xinan, hindi ko inakala na personal na darating si Mr. Gu para anyahan ka. Dali, lapitan mo si Mr. Gu. Mr. Gu, ito ang aming anak na babae, si Jiang Xinan. Napakabata at napakahusay ni Miss Jiang. Salamat po sa papuri, Mr. Gu. At salamat din sa personal na pagdating ninyo. Kadalasan, kailangan ng taos-pusong intensyon. Mr. Jiang,
Alam nyo naman na sa aming larangan ng talento ay laging kinukuha ang mga magagaling. Pero iniisip ko lang na walang makakatanggi sa olive branch ng Go Group na personal pa kayong dumating dito. Talaga namang nakakagalak sa amin. Ito ba ay para sa akin? Ang abiso ng pagtanggap? Pasensya na, Mr. Jiang. Ang iyong anak na babae talagang mahusay. Pero ang kumpanya namin ay kumukuha lang ng mga top-level talents. Ang dahilan ng aking pagdating ay para kay Miss Jiang Yue. Jiang Yue? Mr. Gu. Ako si Jiang Yue. Siya nga yun. Ibig sabihin, ipinadala siya sa akin ng langit. Nasa harap na kita noon ba? Mr. Gu, baka nagkamali kayo. Hindi ba ako ang inimbitahan nyo? Oo nga, Mr. Gu. Baka nagkamali kayo. Ang anak na pinaghihirapan naming palaguin ay si Senyan lang. Paano makakapasok si Jiang Yue sa Go Group? Hindi ako nagkakamali. Jiang Yue, kumusta ka na? Kamusta ka na? Paano sila nagkakakilala? Ikaw pala si Mr. Gu. Ang payong mo, hindi ko pa naibabalik noon. Mukhang hindi niya ako nakikilala. Pero marami pang pagkakataon sa inaarap. Pinapasama sa amin ang dokumento mo mula sa guro at pinagtibay ito ng Board of Directors. Kailangan talaga ng aming grupo ang talentong tulad mo. Handang magtatag ang Go Group ng isang hiwalay na research institute para sa'yo at ibibigay lahat ng kinakailangang resources. Basta't sumali ka sa amin, anumang kondisyon ay aming matutugunan. Miss Jiang, gusto mo bang sumali sa amin? Sa Research Institute ng Go, lahat ay nangungunang talento at para kay Jiang Yue, may hiwalay pa. Paano siya magkakaroon ng patent? Sige, tinatanggap ko ang alok mo. Ngunit, may isa pa akong research partner na gusto kong kausapin mo ng personal. At ang pamilya mo, kailangan mo muna bang makipag-usap sa kanila? Sila? Hindi ko sila pamilya. Mr. Gu, ako ay ulila. Ikaw! Jiang Yue, nahihirapan ka ba sa Jiang family? Kung ganun, ang binigay ng Go Group na 3 bahay at cooperation na worth millions ay babawiin na namin. Ang batang ito ay nagtatampo lang. Mr. Jiang, dahil ang bagong talento ng kumpanya ay wala namang kahit anong relasyon sa Jiang family. Aalis na kami. Salamat sa pagtanggap niyo sa amin. Mr. Go! Paano ito posible? Siguradong gumamit siya ng ibang paraan. Baka ang patent, binayaran niya lang. Ngayon sa internet, lahat naman ng yun ay nandyan, di ba? Ma, sa tingin mo ba, kung peke ang patent niya, hindi ba ito matutuklasan ng Go Group? Siwan, ang order mula sa Go Group ay para kay Jiang Yue. Wala akong pake kung anong paraan mo. Dalhin mo siya pabalik sa atin. Mahusay na talento? Imposible to. Jiang Yue, isa ka lang bastos na kinaiinis na ng lahat. Kung gusto mong malampasan ako, mangarap ka lang. Oo nga pala, inihanda namin para sa iyong isang gusaling laboratorio. Pasok ka na. Kamusta, Director Jiang? Director? Oo. Simula ngayon, ikaw na magiging director ng Research Institute na ito. Ang kaibigan mo naman ang magiging deputy mo. Dito, meron kayong ganap na kapangyarihan. Lahat ng kagamitan sa lab na ito ay ang pinaka-advance sa ngayon. Jiang Yue, itatalaga kita bilang Chief R&D ng Go Group. At yung inimbento na stem cell extension agent ay epektibo nga at kasalukuyang ginagawa na. Pero sa palagay ko, hindi lang ito ang nagawa mo. Tama. Pagkatapos noon, sa pinakamabilis na paraan, nagawa namin ang gamot na maaaring direktang pumigil sa mga malulubang sakit. Pero, hindi pa ito na mass-produce eksperimento. Tama nga sinabi ng guro. Kung magkapareho talaga tayo ng batch, siguro, ang 21 years old na CEO ay hindi ako. Senior, nagbibiro ka lang. Swerte ko lang talaga to. Jiang Yue, hindi mo man ako nakilala ng maayos. Ayos lang, basta nandyan ako sa tabi mo. Marami pa tayong araw. Tingnan na natin. Sige. Yue, sabi ng security sige, umiikot na naman ang Jiang family dito. 5 araw na magkasunod. Gusto ka talaga nilang makita. Jiang Yue, bakit kayo nandito?
Ito ay damit na binili ni ate para sa'yo. Alam ko, hindi ka masyadong nakasuot ng ganito. Sa nakaraang 5 kaarawan mo, lagi ka lang sinusungitan ni ate. Hindi na kailangan. Matagal na akong lampas sa edad sa pagsusuot ng ganyan. Ngayon nawala na ako sa Jiang family. Lahat ay nasa akin na. Jiang Yue, bakit ganito ka makipag-usap kay ate? Alam mo ba na ang damit na ito ay top brand? Kahit si ate, hindi ito suot araw-araw. Kaya naman, ang ibinigay sa akin, ay dapat ko bang pasalamatan? Kailangan ko ba bang lumuhod at bumangon ng 3 beses? Paano mo naman nasabi yan? Ate, sinasabi ko na sa'yo, hindi siya marunong magpasalamat. Sewon, sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na makipag-usap sa kanya ng ganyan? Jiang Sewon, noong karawan mo noon, wala akong pera para bumili ng regalo. Nagpuyat ako araw at gabi para lang makuha ang lahat ng medalya sa probinsya. Hindi ko pa nabayaran ang matrikula at una akong pumunta sa shop para gawing bracelet at ibigay sa'yo. Ikaw, nakalimutan mo na ba? Hindi alam ni ate noon. Si ate rin eh. Huwag mo sabihin hindi mo alam. At huwag kang magkunwaring malapit na magkapatid. Uulitin ko. Ako ay ulila at wala akong kinalaman sa Jiang family. Jiang Yue! Ate, tingnan mo siya ngayon. Ano nang anyo niya? Swerte lang at nakakuha ng patent. Pag hindi siya mahalaga, paalis hindi siya nag-group. Wala na siyang pwesto kahit umiyak siya. Sewon, ikaw ang kuya ni Jiang Yue. Tanungin mo ang sarili mo. Paano mo siya trinato nitong mga taon? Ako, Ito ang diary Jiang Yue. Basahin mo mismo. Ang pasaning pagsisisi na ako lang humahawak. Halos hindi ko nakayanin. Sewon, ikaw ang kuya ni Jiang Yue. Tanungin mo ang sarili mo. Paano mo siya trinato nitong mga taon? ako, Ito ang diary Jiang Yue. Basahin mo mismo. Ang pasaning pagsisisi na ako lang humahawak. Halos hindi ko nakayanin. gusto kong makita. Ano bang pagkukulang ko sa kanya? Ngayon ay Chongyang Festival. Lahat ng pamilya ay naglalakbay sa lawa. Ito rin ang unang pagkakataon ko na lumabas kasama ang pamilya. Lahat ng pamilya ay nag-i-enjoy. Ang bilis ng pagbabago ng panahon. Medyo nag-aalala kung mabasa at magkasakit ang lahat. Kuya, mukhang uulan na. Baka dapat nang mag-ayos at umuwi na tayo. Hindi pa nakakapagpalipad ng saranggola. Bakit pa tayo uuwi? At saka, walang silbi ang weather forecast na uulan. Mahabang panahon bago magkaroon ng bakasyon ng pamilya. At lumabas kami para Kuya! 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 Ay! Kuya! Noon, hindi ko lang siya nakita noon. Hindi ko naman yung sinasadya. Siguradong nakasulat dito sa diary na pinagalitan ko siya ng todo. Hindi ko sinisisi si Kuya. Alam ko, hindi niya sinasadya. Sobrang nag-aalala lang siya kay Sinyan. Pero sobrang lakas ng ulan noon. Grabe akong gininaw. Pwede ba sa susunod, huwag mo na akong iwan mag-isa? Ang kuya ko ay kilalang henyo sa medisina. Pinamamahalaan niya ang isang malaking ospital mag-isa. Mayroon siyang sariling research institute na pagkahusay niya sa biology. Gusto ko talagang makipag-usap kay kuya tungkol sa pananaliksik. Kuya, nung malis ka, nakalimutan mong dala ng project file. Dala ko ito para sa'yo. Sino ba nagpapahawak ng mga gamit ko? Alam mo ba kung magkano mga halaga ng proyektong ito? Pabaya ka talaga. Paano kung mawala? Mababayaran mo ba? Kuya, Umalis ka na agad! Huwag mo na akong istorbohin sa pananaliksik. sa totoo lang, gusto ko lang sabihin sa kuya ng proyektong ito ginagawa rin ng aking mentor. Isinama ko ang mga payo niya sa project file. Sana maging matagumpay siya. Kaya pala, nung hindi natuloy ang proyektong yun dati, pagkatapos nung araw na yun, bigla na lang itong natuloy. Ako ang nagkamali sa kanya. Kaya pala, kapag may tunay na magkakapatid, wala ka nang iniintindi pa. Ang mahalaga, maayos sila. Siyang tunay kong kapatid. Paano ko nagawa to? Mr. Go,
Pag inilabas ng ating gamot sa merkado, dahil magandang epekto nito, malaki ang suporta ng gobyerno at mabibenta na natin ito sa buong bansa at magkakaroon ng malaking export. Ang buwan ng kita, 250 million. Salamat sa mabilis na aksyon ni Mr. Gu. Nakilala ang research department sa pamamagitan ni Miss Jiang. Talaga namang magaling si Miss Jiang sa murang edad. Tumaas ang stock ng Gu Group. Ako rin ay nakikinabang. Ito ay resulta ng pagsisikap ng lahat at syempre, hindi mawawala si Mr. Gu at ang suporta ng malaking plataforma ng Gu Group. Pero, ang aming pinakabagong preventive medicine ay nasa mass production na. Iniisip ko, bago itakda ang presyo, baka pwede mo nang ipamigay ng libre ang ilang batch bilang balik salamat sa lipunan. Ganito rin ang iniisip ko. Tuwing matagumpay ang bagong gamot ng Gu Group, palaging may nakalaang libreng batch. Kapag nakaset na ang presyo ng batch na ito, ang delivery ay ibibigay kay Miss Jiang. Ako? Baka nakikialam na ako. Dapat ito ay trabaho ng marketing department. Miss Jiang, talaga bang nalilito ka o nagpapanggap lang? Kitang-kita naman na si Mr. Gu ay may special na tiwala sa'yo. Si Mr. Gu ay malinaw na higit magtitiwala sa kakayahan mo. Tapos marinig na nung kabataan mo, personal kang nag-field research, kaya mas nauunawaan mo ang pangangailangan ng tao. Sige, ako na. Sige. Meeting dismissed. May special na tingin sa akin? Imposible yon. Ano bang iniisip mo, Jiang Yue? Tinitingnan lang ni Mr. Gu ang kakayahan mo at ang posibleng benepisyo para sa grupo. Hindi kanya iibigin o papansinin sa ganong paraan. Kaya niyong dumalo sa ganitong klase ng okasyon? Ang tinutukoy mo ba ay si Miss Jiang? Miss Jiang? Hindi mo ba alam? Ngayon, siya ang Chief Operating Officer ng Gu Group, ang pinakamahalagang tao ng Gu Group na pinapahalaga nila sa kamay nila. Ngayon, sa isang patent lang niya, kumikita na siya ng 9-digit na halaga sa isang buwan. Ano? Hindi ka panipaniwala, di ba? Ang mas nakakagulat pa ay estudyante pa lang siya sa kolehiyo. Nakakainis yung pagkakaiba ng tao. Kamakailan, ilang malalaking grupo ang nagsisikap na kunin siya. Ayon sa sinabi ng papa ko, ang Ansheng Pharmaceuticals ay nagalok ng 300 million pero hindi nila siya nakuha. 300 million? Para lang sa research niya. Karapat-dapat ba talagang ganun kamahal? Ikaw, baka di mo alam sa entertainment world. Pero ang talino niya sa R&D world ay priceless. Kuya, narinig ko kamakailan sa mundo ng medisina. May isang tinatawag na nagngangalang Gu na sikat sa lahat. Palagi napapansin ang Gu. Pero kamakailan ay nakahanap sila ng scientific talent. Hindi pa ako nakakapag-imbestiga kung sino talaga siya. Kuya, napaka-busy mo kamakailan. Kamakailan, nagipag-ugnayan ako sa ibang bansa. Gusto kong bigyan si Jiang Yue ng isang R&D laboratory. Sino? Si Jiang Yue? Kuya, sobra ka ng busy. Magbibigay ka pa talaga ng laboratorio kay Jiang Yue? Nakalimutan mo na ba kung gaano siya kasaya ngayon? Ngayon, may sariling lab na siya sa Gu Group. Alam ko na hindi niya na kailangan yan. Alam kong hindi niya kailangan ng mga ganyang bagay. Pero, wala na akong ibang paraan para mapunan ang mga pagkukulang ko sa kanya. Mapunan? Dahil siya naiinggit kay Xinyan, kaya siya napapabayaan at kinakiinisan ng iba. Ano pa bang kinalaman nito sa atin? Siye. Maraming bagay hindi ganun kasimple tulad ng nakikita natin sa ibabaw. Kamakailan, palagi kong iniisip, baka sobra tayong naging mabagsik sa kanya. Sa loob ng pamilya natin, 5 taon na siyang walang allowance. Walang kahit sino man sa atin na nakapansin doon. Ang mga magulang natin, kasama si Siye sa ibang bansa para magpahinga. Takot sila. Baka mainis siya sa admission letter ng Gu Group. Pero si Jiang Yue, walang kahit sino man ang nagmamalasakit sa kanya. Kuya, ano bang magagawa nating malasakit sa kanya? Hindi ba sinabi mo? Bigo lang siya dahil nakidnap siya. Malas siya noon. At saka, kung wala siyang atensyon, bilang sarili niyang pagkukulang, laging talo kay Siye sa lahat ng bagay. Bigo siya? Kung bigo siya, magagawa ba niya maging top scorer sa exam? Kung talagang bigo siya, magagawa ba niya sa kolehiyo pa lang ay matatanggap na siya sa pinakamagagaling sa Gu Group? Siye, parang hindi talaga natin tinitignan si Jiang Yue na tunay nating kapatid. Ang nakikita lang natin ay si Siye. Pero si Jiang Yue, hindi natin siya inaalala. Hindi natin alam kung ano ba talagang kailangan niya. Kung anong kailangan niya, sinabi ba niya? Wala ba siyang kamay at paa o bibig? Kuya, hindi ba niya kaya magtanong kung anong kailangan niya? Ano bang kinalaman nito sa atin? Siye, huling tanong ko na to sa'yo. Noong mga panahong yung sinabi mong nakita mo siyang nagdakaw ng pera, kaya naparusahan siya ng mama at pagkatapos nun, wala na siyang allowance. Talaga bang nakita mo siyang nagnakaw ng pera nun? Kuya, ilang taon nang nakalipas. Hindi ko na naalala. Hindi mo naalala? Hindi mo alam? Pero alam ko, nagnakaw nun ay hindi si Jiang Yue, kundi ikaw.
Dahil sa naisip niyong nakakatawa, sinadya niyong biruin siya. Pero alam mo ba na ang biro mo ay nagdulot ng hirap sa kanya sa mga susunod na taon? Sige na. Tignan mo na lang mismo. Ano to? Anong panahon ba to? Ginamit pa ang diary para magreklamo. Ito ang ikatlong taon ko nang bumalik sa bahay. Ang pangalawang kuya ko ay nagkaroon ng malaking pantal sa balat. Kahit ilang gamot ang ininom, wala nangyari. Kung matagalan, maaari pong makahawa. Pero si kuya ay isang artista. Hindi pwedeng may peklat sa mukha. Kailangan ko mabilis na mahanap ang tamang tradisyonal na gamot. Kaya palang ganitong pantal dahil sa stress at hindi regular na pagkain. Ito ang sani. Aling Wang, bumili ka ng mga gamot ayon sa listahan na to. Gamitin mo to. Miss, sobra ka naman. Hindi mo ba sasabihin kay madam at sa kanila? Hindi nila paniniwalaan ang sasabihin ko. Kung maantala pa, baka huli na. Ganito, bumili ka na muna at saka iluluto ko siya ng lugaw. Hindi nila malalaman. Ako pala nakakahawa sa buong pamilya. Ako mismo. At si Jiang Yue ang pagaling sa akin. Tapos ako pa nag-aakusa sa kanya. Buti na lang halos gumaling na ang lahat. Kapag natapos ng mga herbal na gamot, dapat tuluyan na silang gumaling. Anong amoy na ito? Ang sama-sama naman. Ang mga pantal sa kamay mo, gaya lang sa akin ng ilang araw na nakalipas. Bago ka pumunta sa bahay namin, wala pa nito. Alam ko na, ikaw nakakahawa. Hindi mo na kailangan mapaliwanag. Nito mga nakarang araw, bakit lahat ng miyembro ng pamilya may pantal? Ikaw palang nakakahawa. Ma! Halika muna dito! Ha? Ang pantal sa buong pamilya natin ay dahil kay Jiang Yue. Hindi ito allergy. Lahat siya. Siyang nakakahawa sa buong pamilya. Hindi ako, Jiang Yue. Alam ko na hindi ka mabuting bata. Ikukulong ka sa kwarto bilang parusa. 3 araw walang pagkain. Ma, Kuya, noon nakala ko talaga na siyang nakakahawa. Hindi ko sinadya na akusahan siya. Alam ko ng pagkakamali ko. Ako ang nagdala ng sakit sa pamilya. Si Jiang Yue ang napagaling sa atin. Tapos ako pang nag-aakusa sa kanya. Hindi lang yon. Tignan mo pa. ngayong araw ay pinalabas ang pelikula ni Kuya. Dumating na rin ang aking bonus. Bumili ako ng ticket para sa buong klase. Kailangan kong suportahan ang kita ng pelikula ng kuya ko. May nagtanong sa akin kung mabait pa sa akin ang sikat ng kuya. Kailangan pa magsabihin? Siyempre, mabait sa akin ng kuya ko. Bakit? Kuya, ang classmate ko ay fan mo. Pwede mo ba siyang firmahan? Tumayo ka! Wala akong oras para pumirma sa mga classmates mo. At saka, huwag mong sabihin sa iba na akong kapatid mo. Wala akong nakakahiyang kapatid na katulad mo. Tara, Sian, bibiyahe tayo. Pasensya na, Jiang Yue. Pasensya na. Kuya, alam ko ng pagkakamali ko. Lahat ng ito'y kasalanan ko. Pagbalik nila, ipapaliwanag ko sa kanila. Ako may kasalanan kay Jiang Yue. Wala nang silbi. Hindi maniniwala si Mama. Si Mama ang may pinakamaraming pagkiling laban kay Jiang Yue. Ang lahat ng mga nangyari kay Jiang Yue, may kasalanan tayong lahat. Ang kakapagod. Kayo ganito na ang oras, hindi ka pa ba uuwi? Umuwi ka na muna. Mananatili ako dito sandali. Ako na magpapatay ng ilaw. Sige, alis na ako. Sige. Mr. Gu? Ayos ka lang ba? Mr. Gu? Bakit ka nandito? Mukhang may masamang nararamdaman ka. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan. Gutom lang ako. Nakalimutan kong kumain kasi bala ako. May sakit ka sa tiyan, pero hindi ka regular na kumakain. Alam mo ba na kapag tumagal, pwede itong lumala at maging cancer sa tiyan? Paano mo nalaman ang tungkol sa akin, Mr. Gu? May annual check-up ang kumpanya. Ngayon, ikaw ang pangunahing miyembro ng R&D ng Gu Group. Kung bumagsak ka, hindi kakayanin ng Gu Group.
Akala ko Solwa lang iniisip ko. Akala ko lang. Simula ngayon, kasama ng iyong daily meal sa iyong regular check-in at assessment. Direkta ka magulat sa akin. Kung may absent, bawas sa sweldo. Hindi ba Mr. Go? Wala namang ganito sistema sa kumpanya natin? Simula sa meal na ito, meron na. Sa yaman at tauhan niya, bakit sa nakaraang buhay niya, nakapili siya ng isang libingan para sa akin? Mr. Gu, sa Mountain Cemetery, sabi nila, maganda daw ang feng shui. Ikaw, bibili ka ba sa sementeryo? Bagamat malas itong sabihin, pero kung gusto mo talaga, pwede ko ipauna sa assistant para ayusin ito. Hindi na. Ako lang kasi, may phobia sa pagkakailang. Nagpapalipas lang ako ng oras. Parang hindi naman kailangan pumili ng particular na lote. Bakit sa nakaraang buhay niya, kailangan pa rin niya makipagkompetensya sa akin? Hindi na ako makikipagkompetensya sa'yo. Huwag ka lang mawala. Pwede ba? May kasunduan ka pa sa akin na kailangan mo tuparin. Kasunduan? Kung hindi para sa libingan, para ba hanapin ako? Mr. Go, kilala ba natin ang isa't isa noon? Jiang Yue, naalala mo na ba? Mula nang muli tayong magkita hanggang ngayon, mahigit kalahating taon na. Akala ko, kailangan pa ng kaunting oras para maalala ko. Ha? Jiang Yue, sinabi mo rin noon na hindi mo ko makakalimutan kailanman. Nasa hinaharap, babalikan mo ako. Huwag mo akong kalimutan ha. Sige, huwag kang mag-alala. Hindi kita makakalimutan. Yakin ka.